saan man panig kayo ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Karen Davila po ay nagsabi po sa mga, nagpaalala sa mga senator judges na wag daw pong mag-abogado para sa mga akusado at sila po ay dapat ginagamit daw ang impeachment para sa kapakanan ng taong bayan. Gandang pakinggan, no? At iba po, babanatan po natin ang iba't iba pang tweet o Twitter dito po sa X o dating Twitter. Marami po tayong pag-uusapan sa madaling salita. Hindi pa nakakabuelo. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo, pindot na, okay? Kayo dyan sa TikTok, heart lang, ha? Huwag nyong tigilan yung kaha-heart dyan. Magregalo rin po kayo. Yan. Pag-usapan na po natin, mga kapatid, no? Ito po, Happy Father's Day po pala muna sa ating mga tatay. Yan. Kahit alam natin na yan ay inimbento lang po ng Hallmark. Sa kasawiang palad, sarado na po yung nang-imbento ng Father's Day, Mother's Day, Friend's Day, etc. Kasi alam niyan, ang pinagmulan niyan. Ewan ko, nabasa ko lang, nakalimutan ko na kung saan. No? Yung mga Father's Day, Mother's Day, etc. Yung Hallmark, alam mo pa yung Hallmark greeting cards. Kasi kung ang limited yung kanilang okasyon, birthday, Christmas, Happy New Year, Happy Valentine's lang. Hindi mabibili throughout yung kanilang mga greeting cards, di ba? So, nakaimbento sila ng mga Father's Day, Mother's Day, Grandparents' Day. Yan yung paniniwala ko dyan eh. It's all commercial. So, wala naman tutol din yung ibang establishment dahil kumikita rin naman sila. Kainan, di ba? Mga malls. Ang ironic, hindi na po uso yung greeting cards. So, yung nag-imbento ng mga okasyon na ganyan, ay wala na po. Nabasa ko lang, no? Hindi ko na matandaan kung saan ko nabasa. Kaya yan po yung pananaw ko dyan nung araw. Tsaka nung araw, wala talaga yan, no? Ngayon na lang talaga yan sineselebrate. Nga, once a year, yan. Once a year nga, pero once a year, may Grandfather's Day. Mother's Day, may Grandmother's Day. Ayan. Hindi naman po natin wala naman po tayong pagtutol dyan. Lahat naman ng selebrasyon, imbento sa simula. Ang importante, yung how we celebrate, no? Yung nagkaroon ka ng chance para mag-celebrate. Lahat naman yan imbento, di ba? Wala naman po talagang sa simula pa lang, meron na kagad okasyon. So lahat naman yan. Kaya lang yung paano natin pagpapahalaga. Ayun po. Okay. Sa TikTok din, no? Huwag nyo pong kalimutan likes tayo dito sa ating YouTube at sa TikTok naman. Yung mga hindi pa nakakapalo, accidentally, napunta kayo sa akin. Ayan. So, unahin na natin kung ano po yung nauna rito sa tweet. Meron po akong, ngayon, sikat na sikat po si Rizon Tiveros, tsaka yung kanyang, yung nagdi-dictate sa kanya. Siguro, more or less, kung kayo po ay nakasubaybay talaga sa politika, more or less, nakikita nyo na itong babae na to na laging bumubulong, laging nagbibigay ng notes, laging nag-text. Ang bilis din ng coordination, no? Ang bilis ng coordination niya, no? Yung kay Rizon Tiveros, yung hinatap, pare. Thank you very much sa Liman Rose.
ang bilis din ng coordination ng mata ni Hontiveros, tsaka bilis nung pag-send ng mga message. In fairness naman po, yung mga maka-Hontiveros, ito po ang pahayag nila, no? Lahat naman ng mga senador, kaya nga merong tinatawag na thank you very much kay Hinata Pare sa pagbibigay ng iba't ibang regalo. Kaya nga raw yung mga ibang senador, meron din naman nagbibigay ng notes. Bakit daw si Hontiveros lang yung pinupuna? Kasi ang lupit talaga ng pagkakasabi ni Rowena Guanzon tungkol dyan kay Reyes Hontiveros. Balikan ko lang po, no? Yung sinabi ni Rowena Guanzon tungkol kay Hontiveros na asa na ba yun? Happy Father's Day naman. Nagsenador kayo tapos umaasa kayo sa bulong ng mga staff nyo para magmukhang bright. Kahit hindi naman talaga sila bright, nakakahiya. Ayan. Alam nyo po yung nasasaktan po pag sinabing bobo ka. Pag sinabing hindi ka bright, tanong nyo po kung sino nasasaktan. Yung totoong hindi naman bright. Halimbawa, sabihan nyo si Aga Mulak. Sabihin mo, ang pangit mo naman, Aga. Tatawanan ka lang yan, di ba? Sabihan mo ng pangit si Richard Gomez. Baka matawa lang sa'yo yan. Di ba? Pagtatawanan ka lang ng totoo. Pero sabihan mo na bobo yung bobo, puta, away yan. Di ba? O kaya, pangit yung pangit. Di ba? Nagkakapatayan pa dyan eh. Yun po yun. Kaya po marami nasasaktan na sinasabihan na hindi ka naman bright, Reza. Nasasaktan kasi hindi talaga bright. Ganun lang po eh. Ako sabihan nyo akong bobo, puta, tatawanan ko lang kayo. Di ba? Alam nyo na ngayon yung tip. Para hindi kayo magiging bobo, mukhang bobo. Pag sinabihan kayong bobo, tawanan nyo lang. Okay, anong pagkakaiba kasi kay Reyes Hontiveros? Tama po yun, may nagbibigay na notes. Kahit kay Coco Pimentel, nakikita nyo may nagbibigay na notes. Pero yun po, notes po yun na ang nakalagay lang doon yung mga data. Halimbawa, ako naging senador. Di ba meron ako mga nakakalimutan? Sino na nga ba yung Senate President? May magbibigay sa inyo notes? Si Chis Escudero. Ganun lang po yun. Para yun na hindi mo naaalala at that time, maibigay sa iyo. Ano na nga article yung ayon sa article ng Constitution, Q na yun, di ba? Pag hindi tinuloy ng senador yung article number, ikaw bilang staff, dapat inaabotan mo na siya ng article number. Ayon po sa ating Constitution, nakasaad po yan, na bawal po yan. Tapos iabot yung note, Article 13, Section 7. Ganun po yun. Alam niya yung sinasabi niya, nakakalimutan niya lang yung numero ng artikulo sa Constitution. Trabaho niya bilang mga staff na ikaw yung magpupunan yan. Kakaiba po kay Hontiveros eh. Ano po pagkakaiba kay Hontiveros? Lahat ng sinasabi niya. Wala pong boses mo po. Lahat po ng sinasabi ni Hontiveros, dinidikta sa kanya, binabasa niya, naka-index card, minsan pa nga, papel pa yung ginaganon di ba? Yun po yun. Thank you very much po sa mga nagpasomblero. Sino ba yung nagpasomblero? Ano pala yun? Live goal achieved. Maraming salamat po sa mga kay Hinata Pare na nagbigay sa atin ng cup. Yan. So na-achieve daw natin yung goal kung ano. May goal pala tong TikTok. Maraming salamat. Hindi ko alam kung ano yung goal ng TikTok eh. Okay. Yun po yung pagkakaiba, Senator Hontiveros.
Ikaw, masyadong obvious na lahat ng sinasabi mo, dinidikta lang sa'yo. Okay? Talaga? Hindi naniniwala si Karen Davila na si Marcoleta ay magiging pang-anim. Halatang-halata naman kasi si Karen Davila. Yan po ang problema dito sa media natin. Ngayon, nagtatanong kayo, di ba? Nagtatanong kayo na kung bakit galit sa inyo yung mga tao. Yun yung problema nyo. Okay, punta na tayo sa pangalawa. Sinabi po, naku, hindi naman ang sinabi nito ni Percy Sendanya. Si Congressman Tabi, Percy Sendanya, ito po ang sinabi ni Congressman Tabi, ang baho dito sa Senado. Ngayon lang mo. Pucha, dinaig pa yung mga balatubang spokesperson, di ba? Ngayon lang ako nakakita na isang congressman ay sabihan yung Senado na ang baho dito. No? Okay. Sabi po, tuloy po natin yung sinabi ni Percy Sendanya. Sabi po ni Percy Sendanya, ang baho dito sa Senado, amoy bulok na prinsipyo. Partida, nasa gate pa lang kami. Kita nyo ha. Nasa gate pa lang daw ng Senado si Percy Sendanya. Percy Tabi Sendanya. Ang baho na raw. Alam mo, Tabi, Senado, gate pa lang eh. Nakaamoy ka na na mabantot. Ano ba mas malapit sa ilong mo? Eto, hiram ko lang. Nabasa ko. Mas malapit yung bunganga mo sa ilong mo. Baka naman hindi yung Senado kasi nasa gate ka pa lang eh. Baka naman hindi Senado yung naamoy mo, Percy. Toothbrush din pag may panahon na. Percy. Lapit mo. Lapit mo nga leeg mo, Percy, nang mamasahin natin. Toothbrush din, Percy. Ikaw naman talaga. Okay. Punta po tayo rito sa... Eto po, kita nyo ha. Ipinahayag po ni Senate Secretary Angara, ang bagong secretary po ng DepEd. Sabi po ni... Kapit po kayo at malupit po itong sasabihin natin. Sabi po ni Secretary Angara, eto po, kakulangan ng classroom aabutin ng 55 taon bago masolusyonan. Yan po ang sinabi ni DepEd Secretary Angara. Alam po ninyo, naisip ko lang bigla eh. Ano kaya kung si BP Sara pa yung real talk po yan. Dahil sa tindi ng backlog, mayroon po tayong backlog. Mayroon po tayong backlog na classroom. Ang tindi po ng backlog natin. 55 taon daw bago masolusyonan, sabi ng secretary ng DepEd. Ini-imagine ko lang, walang nagwawala, walang nagsasabi na incompetent ka kasi. Walang nagsasabi na palpa ka kasing DepEd Secretary. Di ba? Totoo lang. Ngayon, ano kaya? Kung si BP Sara yung DepEd Secretary, nagwawala na yung mga yan. Wala kang kwenta. 55 years, paano mo gagawin yun? Di ba? Yun po yun eh. Kaya talagang yung mga palaangal, namimiss rin namin yung mga palaangal eh. Kung hindi rin lang Duterte, yung mga palaangal ngayon, yung as usual suspect na mga palaangal, Makabayan Black, etong mga Dilawan at Kakamping, palaangal yung mga yan eh. Pero namimiss natin kasi pag hindi po issue ng mga Duterte ang pinag-uusapan, wala po silang kapalag-palag. Yan po ang katotohanan. Ganyan po ang mga palaangal ngayon.
Meron lang po akong gustong iparinig sa inyo. Ito po, isang estudyante na mas matalino pa rito sa mga hinayupak na to. Maganda yung sagot niya eh. Estudyante to ha. Paparinig ko lang po sa inyo. Totodo lang natin ng konti para marinig ninyo. Kung ganito po ang mga estudyante natin ngayon, malaki po pag-asa ng Pilipinas. Pakinggan nyo po. Excuse me, pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all at isama na nila mga sarili nila. Diba? Simple-simple. Ano sabi ng estudyante? Hindi siya pabor na sa impeachment kay VP Sara. Kasi kung talagang seryoso sila, bakit si VP Sara lang? Ang daming mayroong confidential fund. Napakasimple po, no? Dapat, imbestigahan nyo lahat ng may confidential fund. Ganyan po pananaw ng kabataan. Kahit siguro nag-iisa lang yung bata na yan, na ganyan ang pananaw, may pag-asa pa po ang bayan. Hanggat may mga estudyante tayong ganun ang pananaw. Kung gusto nilang imbestigahan lahat. Di ba? Ang ganda, no? Kaya makakakita tayo ng pag-asa. Ito, alam nyo, ang gobyerno natin, bulag-bulagan sa lahat eh. Sabi sila na sabi, bakit hindi sinusunod yung saligang batas? Bakit hindi sinusunod yung mga fourth with? Bakit hindi sinusunod yung kinakailangan kagyat aksyonan? Ang dami pong korap ngayon. Wala nga nag-iimbestiga. Hindi nyo nga inimbestigahan yung walang TRICOM, walang committee na nakatoka para imbestigahan yung paglilipat ng budget ng PhilHealth. Hindi nyo rin inimbestigahan hanggang ngayon yung Maharlika Fund na ang tagal na hindi pa tayo kumikita kahit piso. Hindi nyo rin inimbestigahan yung mga pinondohan ng mga tulay na walang yung Gimaras, 'di ba? Natuklasan natin sa Supreme Court pa. Buti pa yung Supreme Court, natuklasan natin na mayroon palang pera para diyan sa Gimaras Bridge na yan, na hanggang ngayon wala pa kahit na poste. 'Di ba? AI ba daw yun? Kahit ba AI, yung pananaw ang AI po, eto kung AI man yung estudyante na yan, may gumawa niyan, yung sinasabi ng estudyante, kung sino man ang gumawa niyan, yun po, ganong pananaw dapat ng mga estudyante, di ba? Maganda yan. Kung AI man yan, yan ang manahin ng mga estudyante mag-isip, hindi yung masyado kayong nagpapaniwala na dapat Duterte imbestigahan, dapat Duterte kasuhan. Paano yung ibang may confidential fund na hindi tinignan kung paano ginamit? Bakit po hindi tinignan yung paggamit ng confidential fund ng Pangulo? Pangulo yun dapat may confidential fund. Tama. Bakit hindi nyo i-apply yan sa pangalawang Pangulo? Duterte kasi yung pangalawang Pangulo, kontrabida yung mga Duterte. Masasamang tao. Kita niyo yung pananaw niyo. At ito po ang pinakamalupit sa lahat. Sinabi ni Alan Cayetano. Kung kayo naniniwala kayo sa konstitusyon at wala kayong sinisino, ang tagal na po nagtangkang mag-file ni Duterte Youth, Cardema. Bakit walang pumapalag sa inyo? Ano po nakalagay? Tanggapin yung reklamo sa impeachment at aksyonan within 10 days. Immediately, aaksyonan. Bakit ni isang media po walang nagsasalita ng ganyan sa impeachment ni Cardema?
Kasi impeachment yung kay BBM. Di ba? Ang forthwith, ang immediately dapat aksyonan pag ang impeachment laban sa mga Duterte. Pero pag ang impeachment laban kay Marcos, dehin bukiki lahat ng mga congressman na nagsasabi ng mga may maling ginagawa yung mga senador. Lahat ng media, opo, pera SMNI. Kasi SMNI, ginigest pa nila si Cardema. Lahat ng media, bakit hindi kayo kumikibo? Bakit hindi kayo kumikibo na hindi inaaksyonan ng House of Representatives yung inihain na impeachment complaint kay BBM? Diba? Nakikita nyo kung gaano sila kabayas. Hindi nga tinanggap. Tama. Bakit hindi pumapalag yung media? Dapat ba hindi tanggapin? Hindi pa tinatanggap, di ba? Bakit hindi tinanggap? Sinabi ba sa konstitusyon? Pag Duterte youth, in-specify ba? Pag Duterte youth na magpapasa ng impeachment complaint, bawal tanggapin? Wala naman po. Tatanggapin dapat. Yan yung tanong. Bakit hindi tinanggap ng mga congressman na nagmamadali sa Senado, pero sila mismo hindi nila ginagampanan yung tungkulin nila sa impeachment. So lahat ng mga politiko, double talk 'yan. Yung media, alam namin ang kakampi nyo. Ang kakampi nyo, yung dilawan, kakamping, etc. Okay, punta tayo rito sa main topic natin. Pasakalye pa lang yun ba doon? Oh. Pasakalye pa lang yun. Okay, paalala lang po, 2,400 po nanonood sa YouTube. 2,400 po nanonood ay 500 lang po yung nagla-likes. Mag-likes lang po kayo. Okay, bago tayo. Hindi po pwedeng sabihin nyo walang kwenta. Wala kasi kayong kwenta kaya hindi namin actionan to. Nakalagay po ba yun sa saligang batas? Pag nag-file ng complaint, titignan mo muna yung nag-file. May kwenta ka ba o wala? Wala kang kwenta. Congressman po yan eh. Nanalo po yan 3 seats. Ibig nyo sabihin, walang kwenta. Meron po ba nakalagay sa batas? I-determine muna ng mga congressman kung may kwenta o walang kwenta. Wala po. Immediately. Tatanggapin. Immediately, aaksyonan. Okay, punta po tayo rito. Ito po si Karen Davila. Mukhang akala mo naman, no? Walang kinikilingan. Okay. Kaya nga ibig sabihin nyo, dapat yung mga congressman, pwede silang pumalag na hindi inaaksyonan yung kanilang impeachment complaint. Pero hindi nila tinatanggap. Pag impeachment complaint laban sa amo nila. Ito po, sabi ni Karen Davila, impeachment protection ng taong bayan mula sa abusadong government official. Iyan. Gandang pakinggan, no? Ang media talaga, ang galing nila maghabi-habi. Ang impeachment inilagay sa konstitusyon. Correct. Para protektahan ang taong bayan sa ilang opisyal na umubuso sa kapangyarihan. Correct. Correct. Para sa taong bayan po yan. Correct. Ang mahalaga, wag abogado para sa akusado. Correct. May abogado na po yun. Yung akusado raw, si BP Sara, may abogado na raw. Kaya raw, wag daw kayong mag-abogado, sabi ni Karen Davila, para kay BP Sara. So, inaakusahan ni BP Sara, no? Inaakusahan ni BP Sara, ni Karen Davila na nag-aabogado para kay BP Sara yung mga senator judges. Okay. Tanong, may komento ka ba
Karen Davila na nagpasa yung Duterte Youth ng impeachment complaint laban kay BBM at hindi inaksyonan ng Kamara? Meron ka bang masasabi o komento man lang? Ini-ignore mo lang, wala ka. Walang ang impeachment ay inilagay sa konstitusyon, walang ganon. Walang ang impeachment ay proteksyon ng taong bayan laban sa abusado sa kapangyarihan. Wala kang ganong komento, Karen Davila. Pag ang impeachment laban sa mga Duterte, talagang karapatan yan ng taong bayan. Nasa konstitusyon yan. Laban yan sa pang-abuso sa kapangyarihan. Pero, pag yung impeachment complaint ay galing sa Duterte Youth at inaakusahan si BBM, ini-impeach si BBM, at hindi pinansin ng Kamara, walang karapatan, walang konstitusyon, walang ito ay proteksyon laban sa abuso. Kita nyo kung gaano sila? One-sided lang yung mga yan eh. Alam niyo po, one-sided din naman tayo. Ang pagkakaiba sa atin, mga Duterte, tapat tayo eh. Yun yung pagkakaiba natin sa kanila. Sila mapagkunwari. Kunwari sila para sa taong bayan. Tayo, nagsasabi tayo, para tayo sa Duterte, kaya tayo yung tunay na para sa taong bayan. Bakit? Ilan ang gustong maging Vice President si Sara Duterte? 32 million. Ilan ang gustong matanggal si Sara Duterte bilang Vice President? 300 na congressman. 300 ko na. Actually, wala silang 300 eh. 200 plus lang sila eh. Ginawa ko ng 300 para walang butal. Sino po ang pwedeng tawagin taong bayan? Yung 300 na congressman o yung 32 million na bumoto kay BP Sara? Bakit nila binoto na nga uli si BP Sara? Gusto naming maging Vice President si BP Sara, kaya kami bumoto. Kasama ako ron eh. Kaya natin siya binoto, gusto natin siyang maging Vice President. Yung mga congressman, gusto nilang tanggalin bilang Vice President si Sara Duterte. Ilan sila? 300. Ilan tayong bumoto para maging Vice? 32 million. Tapos kayo yung magkiklaim na taong bayan yung gustong magtanggal sa kanya. Demokrasya tayo. Sa demokrasya ang nasusunod yung nakakarami. Demokrasya tayo. Sa demokrasya nasusunod yung mas marami ang bilang. Mamaya mga tanong, huwag kayong mag-alala. Konti na lang. Sasagutin ko lahat ng mga tanong nyo. Reggie Boy, pag panahon ng tanungan, tsaka mo itanong yan. Pag ngayon, di kita sasagutin. Mamaya, abang-abang ka lang. Okay. Ibig sabihin, wala yan sa demokrasya yung ginagawa nila. Ilan lang sila eh. Okay. Ngayon, puntahan natin yung sinasabi ni Karen Davila na impeachment ay nakalagay sa konstitusyon at ang impeachment ay para sa taong bayan, etc. Magagandang palabok. Nakakadalawang impeachment na po tayo sa Pilipinas. Ako, dahil Duterte ako, kita niyo mga Duterte magsalita, sunugin man ako, Duterte pa rin ako, sabi ni Binoy. Maka-Duterte ka lang pala, hindi ka makataong bayan. Anong hindi makataong bayan? Yung taong bayan nga ang maka-Duterte. Hindi nila naunawaan yun eh. No? Kayo, Karen Davila and Company, kayong mga Dilawan, Kakamping, Makabayan, Makakaliwa, lahat kayo, maka-loyalista, lahat kayo anti-Duterte. Kami pro-Duterte. May pagkakaiba ba tayo? Meron. Mas marami kami. Konti lang kayo. Ngayon, ang gusto ninyo, kayo yung magsabi na taong bayan kayo. Hindi po pwede yun. Kayo, mas konti kayo. Okay.
Ngayon, ang tanong, sa dalawang impeachment, totoo bang yun ang kagustuhan ng mga taong bayan? Totoo bang fair sila? Totoo ba na yung mga senador walang kinampihan at walang kinilingan? Mali. Unang impeachment labang kay Erap. Sino kinampihan ng mga senador? Nanalo. Sino yung nanalo? Nanalo po na wag pabuksan yung envelope. Para ba yun sa taong bayan? Hindi. Nag-impeachment na. O, sino yung mga tumanggi? Nagalit. Yan tropa na yan. Sila Dilima, mga Dilawan, Kakamping, Makabayan, kaya nagkaroon ng EDSA 2. Alam nila, hindi fair yung ginawa ng mga senador. Kumampi sila kay Erap. Majority ng senador kumampi kay Erap. Tama ba? Ngayon, ito sila Risa Ontiveros, Dilima, Kiko Pangilinan, mga maraming Dilawan at mga makakaliwa na tinatawag natin na Makabayan Black ngayon. Kasama sila dun. Actually, kasama ako dun sa mga nagrally ng EDSA 2 Bakit nyo hindi pabubuksan yan? Sabi ng mga abogado, yan ang magpapatunay na may kasalanan sa Erap. Ibig sabihin, unang impeachment pa lang na nasaksihan natin, hindi na talaga umaakto ang mga senador bilang walang pinapanigan at walang kinikilingan. Merong kinikilingan at may pinapanigan ang lahat. Pinagbubulan nyo kami. Di ba? Okay, ikalawang impeachment trial. Kayo naman ang nakapwesto. Kayo naman ang umusig dito kay kaya Corona. Natuloy ang impeachment? Natuloy ang impeachment. Bakit? Dilawan, mga Dilawan at mga kakampi ninyo yung umusig kay Corona. Yan, sila Ontiveros, hindi pa yata senador at that time. Parang siya yung may kagagawan kung bakit siya rin, no? Anti-corona siya. Anti-corona yung grupo nyo. Yung tinatawag minsan na mga tawag diyan? Yung mga kasamahan ng mga pari. Society, anong tawag diyan sa inyo? Meron tawag sa kanila eh. Hindi ko lang maalala ngayon. Basta may tawag sa inyo eh, di ba? Kung yan, sila Kiko Pangilinan yan. Ano boto nyo? Laban kay Corona. Civil society. Yung civil society, anti-Erap. Hindi kayo pumabor sa mga senador, nag-walk out kayo, nag-EDSA 2 kayo. This times, kay Corona, yung civil society, anti-Corona. Di ba? Nanalo naman kayo. Nung una, natalo kayo sa impeachment trial, hindi nasunod yung kagustuhan nyo dahil sila Tito Soto, sila Tessie Aquino, Oreta, ayaw nilang pabuksan. So sila yung pro-Erap at that time. O kayo naman, mga civil society, anti-Erap kayo, hindi nyo matanggap, po, nag-rally kayo. EDSA Revolution. 2. Ngayon kay Corona, kayo naman yung umusig kay Corona, nanalo kayo, yung mga maka-civil society, nagawan nyo ng mga kwento si Corona, ngayon, pinapattern nyo eh. Yung ginawa nyo kay Corona, ganyan yung gusto nyo gawin. Wala naman kayong matibay, na kay Corona nun, kung hindi, pabuksan nyo salin, pabuksan yung bank book na gusto nyong gawin kay BP Sara ngayon. May sinabi ba itong mga to na kinakasuhan nila si BP Sara kung magkanong halaga? Natatandaan ko kay Dilima. Si Dilima, nung iniimbestigahan to, pasensya na kayo kung saan-saan napupunta ang kwento. Ganun talaga pag mga, di ba?
Pero alam niyo yung sinasabi ko, mamaya na kayong magtanong. Okay, nung si De Lima iniimbestigahan sa Kongreso, ang linaw ng paper trail, di ba? Kinuha po namin, galing po din, kasama yung mga NGO na yan. Galing po sa Bilibid, kumuha po kami ng ilang milyon, binigay ko, may nagtestigo. Binigay ko kay Dayan. Si Dayan ang binibigyan namin ng pera. Magkano yung pera? Merong halaga. 'Di ba? Lalagay sa plastic, paano inabot? Ganun po yung mga akusasyon noon eh. Kaya ang linaw nung paper trail hindi paper trail eh. Yung trail ng pera kay De Lima eh. Kaya yan nakulong, no? Sa totoo lang po, malinaw kasi yung ebidensya diyan. Ayan si Dayan, no? Sinabi, inabot namin kay Dayan. Dayan, pinatotohanan mo ba yun? Opo. Ako po, parang umaamin siya na bagman siya, di ba? Sila Jonel, mga diver, etc. Kaya nga tawag, ano tawag sa'yo? Jonel. Ang linaw po nun, napakinggan natin. Ngayon ba, meron ba kayo sinasabing magkano ninakaw ni BP Sara para nyo pabuksan yung bank account? Magkano ninakaw? Wala kayong masabing ninakaw. Di ba? Wala kayong masabing ninakaw. Pero gusto nyo lang buksan, tapos magko-conclude kayo, eto lang ang sweldo ni BP Sara, bakit siya nagkamal ng pera? Utot nyo. Ha, di ba? Utot nyo. Balikan na natin si Corona. Si Corona, guilty, ayon sa inyo, sa mga senador. Sa tingin nyo, patas yung mga senador? Hindi. Bakit? Napatunayan sa korte, hindi guilty si Corona. Nakamatayan na ni Corona yung hustisya. Sabi ng mga senator judges, guilty si Corona. Convict si Corona. Sabi ng totoong Supreme Court, totoong korte, walang kasalanan si Corona. Kaya lang, deads na yung tao. Sasama siguro ng loob. Dedo na. Ibig sabihin, huwag kayong magmalagaling, Tito Soto, Karen Davila. Lahat, ako kasi tapat eh, lahat ng impeachment court, laging political yan. Hindi yan naging korting totoo na walang bias. Lahat ng impeachment court, lahat yan ay bias. Political yan. Yung sinasabi nyo na ito ay katarungan para sa mga katarantaduan yan. Sa dalawa nating impeachment court, yung isa anti-ERAP. Hindi, pro-ERAP. Pro-ERAP. Yung ikalawa, anti-corona. Pro-Aquino, pro-Noynoy, antay sa kalaban ni Aquino. Yan ang katotohanan. Walang hindi bias. Kaya, paulit-ulit ko itong sinasabi, ang tunay na labanan sa impeachment trial ni BP Sara Duterte ay noong 2025, yung katatapos na midterm election. Angal kayo ng angal ngayon. Bias sila. Dapat ipinanalo ninyo yung midterm election. Kung gusto nyo makonvict si BP Sara, dapat pinanalo ninyo yung midterm election. Nakita ng taong bayan, talo kayo eh. 5 ang alyansa, 5 ang mga kandidato ni BP Sara Duterte, 2 paningit. Pero kung mag-claim yung mga paningit, akala mo sila yung nanalo eh, di ba? Okay. Ang katotohanan, bias yan. Nagkataon lang na bias para sa amin. Dahil kami ang nanalo sa eleksyon. Bakit kami nanalo sa eleksyon? 5 panalo galing sa mga bata ni Sara Duterte. 5 sa bata ni Marcos. Sino yung number 1? Bongo. Sino number 3? Bato.
Number 6 si Marcoleta, ang tataas. Yung dalawang